Tayong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Ating pakinggan na sinasabi sa Efeso chapter 1 verse 3 hanggang sumusunod na talata. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago pa nalikha ang sanlibutan ay pinili na tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayong maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Tayo manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito ay nagpapasalamat ang bawat isa sa inyo na kami ay naririto sa inyong bahay dalanginan upang ikay aming purihin at pasalamatan. Salamat, Ama, sa buhay at kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Kami, Panginoon, ay naririto upang kami, Panginoon, ay sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ama, sa paglapit namin sa inyo sa umagang ito, linisin niyo ang aming mga puso, ang aming isipan. Kung kami man, Panginoon, ay nakagawa ng anumang pagkakamali, sa buong isang linggo kami, Panginoon, ay humihingi sa inyo ng kapatawaran upang ang aming mga pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba ay maging kaaya-aya sa inyong kalooban. Ang hiling at dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, samahan niyo kami ng iyong banal na Espiritu sa mga oras na ito. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa puso at isipan ng bawat isa na naririto na iyong mga anak. Ang hiling at dalangin namin, Panginoon, ang salita mo ang siyang maghari sa bawat puso ng iyong mga anak upang kami, Panginoon, ay matuto na sumunod sa inyong palatuntunan. Ito po, Panginoon, ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lolo. Check, check, check. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang malakas na palakpak naman po para sa ating Panginoon. Sa umagang ito, I hope, hindi natin makita yung mga problema natin, yung pagod, yung disappointment, yung mga pag-aalala sa buhay natin. Kasi madalas, kapag yun yung nauna nating nakikita, nakakalimutan nating tingnan yung presensya ng Panginoon. So sa umagang ito, makita faithfulness niya sa buhay natin, and I hope makarating yun sa puso natin. Dahil doon magsisimula ang lahat. So sa umagang ito, sama-sama tayong magpuri at tumawid sa Kanya. Awitin natin ang Open the Eyes of My Heart. Open the eyes of my Lord. To my, I want to see. I want to see. Oh, open the eyes of my Lord. Open the eyes of my.
po tayong umawit at magpuri sa Kanya. Dakilain natin yung pangalan niya. Patuloy natin siyang itaas sa umagang ito. Awitin po natin ang glory. Sing, great is the Lord. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Sing glory. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your hands, open the door. Let the King of glory come in and forever be our God. Sing, holy is the Lord. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you. and crown you Lord of all.
para po sa ating prayer song. Sana ma-remind tayo nito na despite the noise sa buhay natin today, alam ko may mga pagkakataon na kahit gusto nating magpuri or gusto nating sumimba, parang wala tayong energy or wala tayong lakas. Pero I hope in those moments, maalala natin na may isang pangalan na sapat na para magkaroon tayong ng lakas muli. Na kailangan lang ulit natin siyang banggitin, which is ang pangalan ni Jesus. So, I hope this song will be the declaration of our faith na kapag sinabi natin yung pangalan ni Jesus, we speak peace, we speak love, and we speak blessing. So, habang inaawit natin itong awit panalangin, let us continue to speak Jesus in our lives. And let us lift our voices and truly speak Jesus today. So, awitin po natin ang I Speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. Jesus. Sing, I just wanna speak. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is Hope and there is freedom. I speak Jesus. His power. Your name is healing. Your name is love. Bring every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Sing your name. Your name is power. Your name is healing.
over every heart. and every mind. There is peace within your presence. I speak Jesus. Ang naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. In every day of our lives, we will speak of Jesus, Panginoon. Because that's the greatest thing that we could do in our lives, Panginoon. Ang patuloy na banggitin ang pangalan mo, Panginoon. Sa nasa kahit saan man kami ng mundo, Panginoon. Ang pangalan mo lang ang tanging papupurihan at pasasalamatan namin, Panginoon. Because I know that you are that great. And we will continue to glorify your name. Anumang sitwasyon sa buhay namin, anumang ingay ang meron sa buhay namin, Panginoon, ikaw lamang po yung patuloy naming papupurihan, pasasalamatan, at dadakilain. Maraming salamat, Panginoon, because you gave us another opportunity na magpuri, mag-awitan, Panginoon, at magkaroon ng chance to hear your message again, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, because we can still sing our hearts out, Panginoon. We can still use our voices para mapapurihan ka, Panginoon. Sa umagang ito, walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa na naririto, sa blessing na patuloy naming nare-receive in every day of our lives. Sa umagang ito, Panginoon, I hope makita ka namin sa magiging mensahe mo today. And nawa, maging isa itong guide para patuloy kaming lumago at patuloy na maglingkod sa iyong kaharian, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, bigyan mo ng kalakasan, ng wisdom, ang mga gagamitin mong instrumento upang patuloy na lumago ang iyong kingdom, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, ang tanging dalangin namin ay ang makita ka at maramdaman ang presensya mo sa aming mga buhay at aming mga puso. Kayo po ang patuloy na manahan sa aming puso, Panginoon, as we listen to your message. Ito na lamang po ang aming sinasamo dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba natin palakpakan ng ating pong Panginoon po sa umaga po nito? Na-bless po ba ang bawat isa? Sa pag-aawitan, sa pakikinig ng kanyang mga mensahe kanina. And kamusta naman po yung inyong pangalawang linggo sa 2026 na po na ito? Marami na po bang blessing na dumating po ba sa inyo? Marami na po bang mga opportunity? May mga struggles? And sa umaga pong ito, tayo po'y sa ating pong mensahe. May papakita po ako dyan sa PPT. Ito po. Imagine a child. Ayan pong nakalagay po dyan sa PPT natin. It is a life cycle of a human. From baby to adult into old. And marami na po sa atin ang nakakaranas na mag-alaga ng mga bata, beside po sa mga kabataan pa po natin dyan. Kung makikita nyo po sa picture, ang isang tao ay nagsimula sa pagiging baby, kung saan hindi nila alam kung paano gawin, paano maglakad, paano magsalita, paano kumilos ng kanila lang. At in short, they rely completely on other for care and protection. And habang lumalaki at tumatanda ang isang bata, iba't ibang pagbabago yung nangyayari sa kanila.
They learn to sit, they learn to crawl, they learn to talk, and even eat on their own. Lahat ng ito ay may kaakibat ng oras, pasensya, at effort for them to learn something new. Eventually, matututo silang maglakad mag-isa, and they even mature and become independent. And what does this mean? Anong koneksyong maturity nito sa pag-uusapan natin sa umagang ito? Spiritual is like our life's milestone. It is a journey of growth. It takes time, nourishment, and discipline to have that Christ-likeness. Ang spiritual maturity daw po ay tulad sa milestone ng ating buhay. Tulad ng pisikal na paglaki ng isang tao, ang paglago sa pananampalataya ay isang proseso, isang paglalakbay na hindi minamadali at hindi nangyayari sa isang iglap. Katulad ng isang sanggol na ipinanganak, nagsisimula tayo sa pagiging mahina, umaasa sa iba at natututo pa. Ngunit habang tumatagal, inaasahan na tayo ay lumago. Isa pang bagay, Christian life is not meant to stay at the beginning. Ang pagiging Kristiyano daw po ay hindi dapat lang nag-i-stay sa simula lang. Hindi hanggang sa bautismo lang ang pagiging Kristiyano. At dahil ang kaligtasan ay simula lamang, hindi ang wakas ng ating pananampalataya. Kasunod nito ay ang panawagan, ang lumago, ang magbago, at ang maging matatag sa pananampalataya. And just as no parent desired their child to remain an infant forever, God also desires His children to grow spiritually, emotionally, and relationally. In what? In faith. Gaya ng sabi ko, ang pananampalataya ay parang human development. Yung parang nandun sa picture kanina, kung saan nagsisimula pa lang sa gabay ng magulang ang bawat isa. At kung iisipin natin, walang magulang ang nagnanais na ang kanilang anak ay manatiling sanggol. Walang magulang ang matutuwa kung ang bata hindi maalam maglakad, kumain mag-isa, magsalita. Sa halip, ang bawat magulang ay nagagalak sa bawat hakbang ng anak nilang nangyayari. Nangyayari sa kanilang anak. Mula sa unang ngiti, sa unang salita, sa unang hakbang, hanggang sa pagiging responsableng anak. Ganon din ang ating Diyos. Hindi niya nais na manatili tayong spiritual na sanggol. Nais niya ay lumago tayo. Hindi lang sa kaalaman tungkol sa Kanya, kundi pati sa emosyonal na katatagan, sa malusog na relasyon, at matibay na pananampalataya. Ang paglago na ito ang nagpapakita na tunay tayong nagiging kawangis ni Kristo. At kaya sa umagang ito, hayaan yung sabay-sabay nating intindihin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa spiritual maturity. Basahin natin ang mga sumusunod. Kung may mga Biblia po tayo, pwede po natin buksan ng ating mga Biblia sa book ng Ephesians and sa Acts. Ito po ang nakasulat sa Ephesians 4:14. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. And ito naman po ang nakasulat sa Acts 2, chapter 2, verse 42. They devote themselves to the apostle teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Tayo po ay sandaling manalangin. Ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, maraming salamat po sa paggabay sa umaga pong ito na makapunta po dito sa bahay-sambahan, Lord God. Maraming salamat po sa bawat isa na nandito, sa presensya po ng bawat isa na nandito po, Lord God, upang
bigay ng papuri po sa inyo, Lord God. At patuloy po kaming maglilingkod sa inyo, Lord God, sa pakikinig po ng inyong mga salita, Lord God, sa umaga pong ito. Kayo po ang tamo sa aming isip kung ano ba ang dapat namin talagang gawin, Lord God, sa umaga pong ito. Kayo po ang manguna uli at bigyan niyo po ng bawat isa ng kalakasan. Ito naman po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Una, ano nga po ba ang ibig sabihin ng isang pagiging mature believer? Mga kapatid, kapag naiisip po ba natin ang salitang mature believer, ano agad ang nasa isip natin? Maraming alam sa Biblia, maraming alam na verse, pero hindi. Ang sabi diyan, what does it mean to be a mature believer? Minsan iniisip natin ay para lang to sa mga matatagal na sa church. O kaya naman sa may mga alam lang sa Biblia. Spiritual maturity does not mean being perfect. Ang pagiging mature natin spiritually ay hindi nangangahulugang tayo ay perfecto sa pananampalataya. Hindi ito yung wala ka ng pagkakamali. Kung ganon, wala sanang mature na Kristiyano. Kasi lahat tayo ay nagkakamali pa rin. It does not mean knowing all Bible verse. Hindi rin ibig sabihin na alam mo na ang lahat ng Bible verse, you are spiritually mature. Maganda ang maraming alam ng salita ng Biblia, pero ang tanong, isinasabuhay ba natin to? It does not mean never making mistake. At higit sa lahat, hindi ibig sabihin na hindi ka na nagkakamali o nagkakasala o nadadapa ay mature ka na. Ang kakaibahan po ng isang mature na mananampalataya ay ito. Kapag siya'y nadapa, bumabangon siya. Kapag siya'y nagkamali, natututo siya. Kapag siya'y napapagalitan o itinuwid, nagpapakumbaba siya. Kung ganon, ano nga po ba ang ibig sabihin ng spiritually mature? Spiritually mature means growing to become more like Christ. Ang spiritual maturity ay patuloy na paglago upang maging mas katulad ni Kristo. Kahit nasa ang sitwasyon ka man, ang tunay na spiritually mature ay patuloy na hinuhubog ng Diyos sa puso man, sa isip man, o sa pamumuhay pa. Mga kapatid, paano nga ba natin masasabi na tayo ay nandoon na sa maturity ng ating pananampalataya? A mature believer is what? Is rooted in truth. Ang tunay na mature sa pananampalataya ay nakaugat sa katotohanan. Kapag nasa maturity na tayo, hindi na basta naniniwala sa lahat ng naririnig, hindi porket trending, hindi porket uso, at maraming nasasabi, ay kailangan na natin tanggapin. Ang tanong niya palagi ay, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Hindi opinyon ng tao ang pundasyon ng mature believer, kundi ang katotohanan ng Diyos. Isa pa, stable in faith. Ang mature believer ay matatag na sa pananampalataya. Kahit na may problema o nasa gitna ka man ng pagsubok, hindi agad tayo mabilis matinag. Marami kasi sa atin, kapag nasa gitna ng pagsubok, nakikita ko nasan ng tunay na pananampalataya natin. At kung minsan, ito ang nagpapakita sa atin na how immature we are still as a Christian. Kapag may problema kasi, mas madalas tayong lumalayo sa ating Panginoon kasi nahihirapan tayo. Sinasabi natin na, okay, next time na lang ako sisimba kasi may problema ako. Ngunit, if we are a true mature believer, maintindihan natin na ibig sabihin na may problema ay wala na ang Diyos sa atin. At kailangan na natin lumayo pa sa Kanya. But instead, as a mature believer,
mas magiging matatag tayo during those time because we know that we have God and He is in control. And another thing, is Christ-centered in life. Most importantly, malalaman natin if we are a true mature believer kung ang sentro ng buhay natin ay ang Panginoon lamang at hindi ang ating sarili. Hindi na tayo puro, ano ang gusto ko? Kundi, ano ang kalulugdan ng ating Panginoon? Ang tunay na mature ay nagdidesisyon, malaki man o malaki, dapat ang ating batayan ay si Kristo lamang. And to sum that things, ang maturity brings stability. When we are mature, we are no longer shaken by every problem, every criticism, or even new teaching that sounds good, but is not biblical. And another thing, the danger of spiritual immaturity. Makikita doon sa verse na Ephesians 4:14 that Paul reminded us that immature believers are, basahin po natin, Ephesians 4:14, then we will no longer be infant tossed back and forth by the waves and be blown here and there be every wind of teaching and by the cunning of craftiness of people in their deceitful scheming. Ang sabi ni Paul, huwag na tayo manatiling parang sanggol sa ating pananampalataya. Yung tinatangay at inuugoy ng bawat alon at ng bawat hangin ng aral. Kung tayo ay mananatiling spiritually immature, maraming panganib sa atin sa pananampalataya natin ang maaring mangyari. Maaring yung ginamit na paglalarawan doon ni Paul is pinakita sa atin yung spiritual immaturity ay mapanganib. Ibig sabihin, kapag wala kang matibay na pundasyon, kahit maliit na alon o hangin ay sapat na upang iligaw ka sa bawat tamang direksyon na tinutungo sa ng ating Panginoon. Ano ang mangyayari kaya kung tayo ay mananatili bilang isang immature sa ating pananampalataya? 1. Immature believers are easily deceived. Kung mananatili tayo sa pagiging sanggol sa pananampalataya, madali tayong malilinlang. Especially ngayon na nasa modern era na tayo, kung saan available na lahat ng gadgets, devices, communication informations. Minsan kasi porket maraming likes and maraming shares, maraming views, or even sikat na yun, ay paniniwalaan na natin kaagad. Not everything that sounds spiritual is biblical. Without maturity, people may know and follow teachings that are popular but not true. At kung spiritually immature tayo, mabilis tayo maniniwala without even fact-checking in the Bible, without even researching it. Tandaan natin mga kapatid, hindi lahat ng mukhang spiritual ay biblical. Hindi lahat ng nakaka-inspire ay galing sa Diyos. May mga aral na popular, maraming followers, magandang pakinggan, pero kulang sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag hindi tayo matured enough as a believers, sinusunod pa natin to or pinopromote pa natin, which can be misleading at baka madala pa tayo neto sa mali nating pananampalataya. Kaya nga sabi ni Pablo, huwag tayo magpadala sa bawat hangin ng aral. Isa pa, immature believers are emotionally unstable. Isa pang panganib ng spiritual immaturity ay emotionally unstable. They serve God when teachings are good, but disappear when trials come. Isa pa sa mga signs na sanggol sa pananampalataya ay yung masigasig ka kapag maayos ang lahat, pero kapag
may problema, nawawala. Masipag kang maglingkod kapag maraming blessing, pero nawawala kapag wala ng benepisyo. Alam ko maraming guilty dito, kahit po ako. Tipong grabe yung ningas ng paglilingkod kapag maganda yung nangyayari sa buhay o sa church, pero kapag mahirap na, bounce na, wala na. Para pong alon ang mga kapatid na ganito. Taas baba, kapag masaya, andyan. Kapag mahirap, umaatras. But remember, a mature believer never leaves even when there is storm. Ang mananampalatayang tunay na mature ay nananatili sa kahit anong sitwasyon ng buhay. Lasting mga kapatid, immature believers are easily offended. And even small misunderstanding leads to bitterness, division, and church conflicts. Mga kapatid, isa ito sa mga pangkaraniwang nangyayari, bunga na rin ng immaturity sa simbahan, konting hindi pagkakaintindihan, nagiging sama ng loob, nauwi sa chismis, nagiging hidwaan, minsan nagiging dahilan pa ng pag-alis sa simbahan ay hindi dahil malaki ang problema, kung dahil mababaw pa yung ugat. Pero kung tayo ay matured believers, na dapat marunong na tayong magpatawad, umintindi at magintay. God desires better for us. He wants us to be firm, grounded, and anchored in Christ. And another thing, the model of mature believers. In Acts 2:42, it shows us the habit of the early church that lead them to spiritually mature. Mga kapatid, matapos tayong balaan ni Apostle Paul about dun sa panganib ng spiritually maturity, and ang natural na tanong ngayon ay, kung ganon, ano ba talaga ang itsura ng isang mature believer? God did not leave us wondering. Binigyan na tayo ng malinaw na halimbawa sa Acts 2:42. Ipinakita rin dito yung 4 na habits o gawain na nagdala sa kanila ng spiritual maturity. Sabi dun sa Acts 2:42, they devote themselves to the apostle teaching and to the breaking and teaching and to the fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Unang bagay na dapat natin gawin ay 1, devotion to the Word of God. Ang sabi, they devote themselves to the apostle teaching. Mature believers are devoted to God's Word. Mapapansin nyo, ang salitang devoted, hindi paminsan-minsan. Hindi kapag may oras lang, kundi may commitment. Ang mga mature na mananampalataya daw ay hindi umaasa lang sa sermon tuwing linggo. Hindi lang nakikinig, hindi lang nagbabasa, kundi nag-aaral at higit pa sa lahat, isinasabuhay. And mature believers are starving for the Word of God, and they know how important the Word of God is. Remember, mga kapatid, the Word of God corrects us, strengthens us, protects us from false teaching, and even guides our own decisions. You cannot grow spiritually without the Word. Mga kapatid, hindi po tayo lalago sa pananampalataya natin kapag sarado yung Biblia. Tandaan natin ito. Ang Biblia hindi nabubuksan, ay nagbubunga ng pananampalatayang laging mahina. Second thing, the first church did is 2, the devotion to fellowship. Mature believers understands that Christianity is not meant to be lived alone. Alam ng mga mananampalataya na ang pagiging Kristiyano ay hindi para mag-isa lang
Dahil isang komunidad ang pananampalataya. Hindi tayo tinawag para lumaban mag-isa. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos para maglakad mag-isa. Dahil ang paglago ay nangyayari kung may kasama tayo. Tandaan natin, mga kapatid, ang paglago ay nangyayari sa komunidad. Sa pamamagitan ng encouragement, through accountability, through shared struggles and victories. And isolation leads to weakness, but fellowship leads to strength. Kapag tayo nag-iisa, tayo ay humihina. Pero kapag tayo ay may kasama na kapwa mananampalataya natin, tayo ay tumitibay. The enemy loved isolated Christians, but God designed us to grow together. Tandaan natin, gustong-gusto ng kaaway ang isang isolated Christian, yung mga nag-iisang Kristiyano kasi sila yung prone sa temptations and prone sa mga problems at walang gumagabay sa kanila. Kaya ang disenyo ng Diyos ay paglago ng magkakasama. And the next thing is na ginawa nila as a habit to spiritually mature ay devotion to the breaking of bread. This point to communion and shared life. Ang mature na mananampalataya ay palaging naalala ang sakripisyo ni Kristo, nabubuhay na may pasasalamat, natututong magpakumbaba, and even natututong magmahal. Naintindihan niya na ang pananampalataya ay hindi lang ritual, programa, o seremonya, kundi araw-araw na pagsunod at pamumuhay na nakasentro kay Kristo. Last thing is the habit of prayer. Prayer is the breath of the mature believer. Ang panalangin daw po ay parang hininga ng isang Kristiyano. Tulad ng pahinga, hindi ito ginagawa lang kapag may emergency, kundi tuloy-tuloy o natural na nating ginagawa dapat. Bahagi ng buhay na natin. Kapag huminto ang hininga, humihina at nawawala ng buhay. Gayon din kapag nawala ang panalangin, humihina ang ating spirito. Immature believers pray only when they need something. Mature believers pray because they desire God. Ang immature believer daw ay nagdarasal lang kapag may problema. Pero ang mature believer daw po ay nagdarasal kasi gusto niya yung presensya ng ating Panginoon. Makikita natin na ang difference, ang isang nananalangin para sa sariling gain, but the other pray because of God. Mga kapatid, mahirap at halos imposible ang maging mature kung walang ang panalangin. Kung wala yung panalangin natin. Ang Kristiyanong hindi nananalangin ay laging mahihirapan lumago. And a prayerless Christian will always struggle to Christian will always struggle to mature because they don't have that close connection with God. Isa lang ang nais kong iwan sa bawat isa. God never intended us to stay where we are, just as a baby, and it is expected to grow into adulthood. Christian is expected to grow spiritually. Hindi kailanman nilayon ng Diyos na manatili tayo kung nasan tayo. Tulad ng isang sanggol na inaasahang lalaki at magiging matanda, inaasahan din ng bawat Kristiyano na lumago sa pananampalataya. And Hebrews tells us that milk is for the infants, but solid food is for the mature. Growth is not optional, it is expected. And the question is, are you saved? But the deeper the question is, are you growing? Lumalago ka ba? And mga kapatid, God is calling us higher. Tinatawag tayo ngayon upang maging mas malago. Hindi lang para umattend ng church, hindi lang para malaman ng pagiging Kristiyano, but to become a mature believer. Tandaan natin, this growth does not happen overnight. It happens through, 1, daily devotion.
faithful obedience, consistent prayer, and active fellowship. Pwede po ba natin palakpakan ng ating pong Panginoon sa umaga pong ito? Tayo po'y sandaling manalangin. Lord God, maraming salamat po sa umaga pong ito. Pinag-alob niyo po sa bawat isa, Lord God, sa mensahe na napakinggan po namin. Ngayon po, Lord God, alam namin that you intended not everyone to stay as we are, but to grow spiritually. Not only physically, but to grow with you, Lord God. Maraming salamat po that reminded us that to become mature believers, we need to do those things. We need to have our own prayer. We need to thankful for you sa lahat ng mga nangyari, Lord God. And this day, Lord, sana maging reminder ito sa amin na we need to grow. Because it is what you want for us, Lord God. Lord God, maraming salamat po sa lahat po ng ito sa mga mensahe, Lord God. That pag-remind, even maturity. Talking about maturity, Lord God. Maraming salamat po sa lahat ng ito. And ito lamang po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Inaanyayaan po ang bawat isa na tumayo para po sa ating panawagan. And this is our declaration to start and to grow with God. Ito na po yung chance natin and God expected us to be. And kung tinatawag na tayo ng ating Panginoon, kinakatok ang bawat puso natin. God's stage is open. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I bear to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Yan, tayo po yung manatiling nakatayo para po sa ating Lord's Supper. Awitin po natin ang Amazing Grace. Sing
sa magandang umagang ito na ibinigay sa atin na muli ay tayo ay tatanggap ng kanyang banal na hapunan at pag-alala sa ating Panginoon Kristo mula doon sa krus ng Kalbaryo kung saan ay siya ay nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan at tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Sinabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, ganito ang sinasabi. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya pinagkaluluwa ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pagkakataon sa akin. Matapos maghapunan ay dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tupa ng Diyos na pinagtitipay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Katastasang Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Narito na naman kami upang ating ganapin at alalahanin ang pagtanggap ng iyong banal na hapunan. Ginagawa natin ang mga bagay na ito upang maging matibay at matatag ang mga pananampalatayang ating tinanggap. Kaya Panginoon, hinihiling po namin na inyong pagpalain ang sado at ang tinapay na ito bilang simbolo ng iyong sakripisyo doon sa bundok ng Kalbaryo. Doon ay tinitiis mo ang mga pagpapahirap sa iyo hanggang sa ikaw ay malagutan ng hininga. Ginawa mo mga bagay na ito upang tubusin mo lamang ang aming mga kasalanan. Kaya ang bawat isang tatanggap ng biyayang ito'y maging karapat-dapat sa inyong kaluwalhatian. Ang lahat na ito'y sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Pakinggan po natin ang sinasabi sa Aklat ni Malakias, Kapitulo 3, talatang 10. Ito ang sinasabi. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Purihin ang pagkabasa sa banal na salita ng Diyos. Para po sa ating offertory, awitin po natin ang give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Muli sa isang napakagandang umaga na pinagkaloob mo sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa mga blessing na aming tinatanggap. Salamat, Panginoon, hindi mo kami pinagkukulang. Kahit kami nagkukulang, Panginoon, pinupuno mo, Panginoon, ang aming pangangailangan. Kaya, Panginoon, maraming po salamat. Salamat po, Diyos, sa isang mensahe na ipinabot mo po sa amin bilang isang aral, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay tumimo po, Panginoon, sa aming mga puso at isipan ang mga iyong salita upang kami, Panginoon, ay maging matibay sa iyong pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid po namin naririto at nagbahagi, Panginoon, ng kanilang pagbabalik sa lapi. Nawa, Panginoon, na hindi mo makita yung salapi na yung aming ibinigay sa iyo, Ama, kundi bagkos, Panginoon, ang aming mga puso kung paano kami nagkaloob sa iyo, Ama. Kaya maraming po salamat. Salamat po, Diyos, sa mga kapatid namin na walang sawang tumutulong, nagpapahatid, Panginoon, mga pagpapala, Panginoon, bilang pangangailangan po ng iglesyang ito. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo silang busugin, Panginoon, ng mga biyaya na nagmumula sa iyo. Ganon din po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na walang hanap buhay, ay patuloy mo silang pagkalooban ng mga pangangailangan dito po sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Salamat po, Diyos, sa masasayang awitan. Salamat, Panginoon, sa mga ginamit mong mga instrumento, Panginoon. Sa mga kapatid po namin naririto, marami kaming dapat ipagpasalamat, ngunit kapos po ang aming mga labi. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon, ng aming kalooban at aming isipan. Kaya, Panginoon, binabalik namin po sa inyo mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. At hindi ko nasasabihin na Happy New Year kasi nakalampas na po tayo, no? At sabi po ng isang quote, as we enter the new year, think not of the problems, but the possibilities. So maganda, tinitingnan natin yung mga possibilities with positivity. So wag natin tingnan yung mga problema kasi parati naman may problema, no? So as we face the new year, tingnan natin yung mga posibilidad na pwede mangyari sa ating mga buhay. Anong gagawin ng Panginoon sa atin? Ayan, ano? At maraming salamat na napakaganda po ng ating message ni Brother Jonas, no? Napakaganda po about spiritual maturity. Tunay na malaman
malaman na malaman ang kanya pong mensahe. Sa umagang ito po ang ating mga balita. Una po, mamaya po ay pagkatapos ko po magsalita ay magkakaroon tayo ng pagtatalaga ng mga magiging opisyales. Sabihin na natin, mas maganda po siguro church workers na lang. Ayan, church workers para sa taong 2026. Ipapaliwanag po ito ni Brother Amor at ang mag-officiate ay si Brother Axel. Ayan. At sa January 18 po, next Sunday, ay unang Gideon's Fellowship venue to be announced po. Ayan, next Sunday po. Sa January 31, kakaroon po tayo ng Bible distribution and sharing. At sa February 1, yan po ang ating regular church officers meeting after worship dito po sa Magdalena Church. Maraming po salamat at tinatawagan ko si Brother Amor para ipaliwanag ang ating pagtatalaga ng mga church workers for 2026. Salamat, Brother Rain. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Ang isang pagtatalaga ng sarili sa Diyos upang maglingkod sa kanyang banal na iglesia ay isang mahalagang gawain upang ipakita sa Diyos ang kanyang tapat at tunay na paglingkod. Gaya ng nasulat sa mga sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma 12 at talatay 1, gayon din sa mga sumusunod mga sulat ng Apostol Pedro. Sa Roma, yung paghahain ng kanyang sarili bilang haing buhay. Sa sulat ni Apostol Pedro, sa unang sulat sa 2 kabanata, ang talatay 5, at kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, ay magpatayo kayo ng isang bahay na espiritual upang maging isang banal na paghahandog na tatanggapin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Gayon din sa sulat ni Timoteo, sa 2 sulat niya, kabanata 1, ang talatay 6, kaya't ay pinapaalala ko sa iyo na gawin mong maging maningas ang kaloob ng Diyos na nasa iyo. Isang mahalaga po na ito ay paglingkod sapagkat kung kayo po ay nagnanais na maging katuwang sa mga gawain sa banal na iglesia ng Diyos sa ating lugar sa Magdalena, kayo po ay nais po namin kayo tumayo para po sa inyong pagkatalaga kasama ng ating mga kasamang opisyales ng iglesia. So, hindi po ibig sabihin na kung tinukoy na ni kapatid na Alain, kung sinong tatayo, kung inyo pong nararamdaman sa inyong sarili na kayo po ay handang maglingkod ng tapat para sa taong 2026, kayo po ay aming inaanyayahan na makasama sa pagkatalaga para po sa taong ito. Salamat po. Hindi ko na po iisa-isahin, kung gusto nyo pong maglingkod for 2026 dito po sa Magdalena Church at kayo po ay pumunta na po rito sa harap. Una po ay tatawagin ko po ang mga elders po, pwede po bang pumunta? Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Ang mga elders po na gustong maging elders po, ayan po. Ang mga diakono po na gustong maging diakono, pwede pong pumunta na lang po. Hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan. Alam niyo po ang inyong kapasidad, alam niyo po ang inyong kagustuhan. Kung sa puso niyo, maglilingkod po kayo, punta na lang po kayo dito sa harap. Ayan po. Ang mga diakono po, ayan po. Ang mga diakonesa po, ang mga diakonesa, ayan po. At ang mga Sunday school teachers po, Sunday school teachers, punta na po kayo rito sa harapan. Ayan. Sunday school, yung willing po na ibigay ang kanilang sariling magturo sa buong taong 2026. Ayan. Tinatawagan po sa harap ang gusto pong magturo, ayan po, sa mga bata. Tinatawagan rin po sa harap ang mga gustong maging opisyales ng kabataan. Ayan, mga gustong opisyales, officers po ng kabataan. Ayan, yung mga magiging officers lang po. Ayan po, marami pong salamat. Baka meron pa ho na gusto. Baka meron pong wala rito ngayon sa ating pong pananambahan na gusto pang maglingkod, i-consider po yan ng Panginoon. Ayan po. Okay? Sa senior po pala, sorry, sa senior. Nalimutan na ni Brother Alain, sorry po, sa senior po. Ayan, tinatawagan po si Brother Axel
para mag-officiate ng ating pong pagtatalaga o induction ng 2026 church workers. Ano na po sa lahat, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Para po sa mga kapatid po natin na nagnanais po na maglingkod po sa Kanya, ayan, sasabihin nyo, susundan nyo lang po yung aking pong sasabihin. Taas po natin yung ating pong kanang kamay para po yan sa pangako po natin sa ating pong Panginoon at sa Kanya pong mga lingkod na mga tao. Ito po, bagitin nyo na lang po ang inyo pong pangalan. Ako si I stand before God and His people. I commit my life to follow Jesus Christ. I accept the call to serve and not to be served. I will lead with humility, integrity, competence, and love. I will be disciple who makes disciple. I will teach the word, live the word, and share the word. I will point people to Christ and not to myself. By God's grace and the power of the Holy Spirit, I commit to this calling today and always. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon at papanalangin po namin po kayo sa inyo pong desisyon na maglingkod po sa ating pong Panginoon. Tayo po sama-samang manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga oras na to na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Alam po namin, Panginoon, na ito po ay hindi po sapilitan. Ito po, Panginoon, ay hindi po dahil napilitan lang kami, kundi ito po yung willingness namin na maglingkod sa iyo at sa iyong mga tao, Panginoon, na nakapalibot sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami na i-lead ang Magdalena Church, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon, na naaayon sa iyong mga salita. Panginoon, nawa, tulungan mo kami na hindi po ma-stray away sa iyo pong disenyo sa kung ano ba dapat ang isang iglesia, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na naandito, na tumayo, Panginoon, upang i-lead ang Magdalena para maging isang church na walang division, na walang galitan, Panginoon, kundi merong maayos na relasyon sa bawat isa at merong paglilingkod, Panginoon, na naaayon sa iyo, Panginoon. Nawa, tulungan mo ang bawat isa na tumayo ngayon po sa unahan, na magkaroon sila ng buhay na mapagpakumbaba. Elayo, Panginoon, sa ugaling ma-pride, sa ugali, Panginoon, na hindi marunong magpatalo, kundi, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na laging naglilingkod. Hindi sila yung buhay, Panginoon, na hindi dapat sila ang paglingkod, kundi sila yung mag-reach out, sila yung maglingkod sa ating pong mga kapwa, Panginoon. Nawa, gamitin mo sila upang sa ikaayos ng iglesia mo dito, Panginoon, sa Magdalena Church of Christ, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri, inaalay po namin lahat sa iyo ang aming pong buhay, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Salamat po, congratulations po. At doon, may karagdagang balita lang po. Salamat po. Pasensya na po, nakalimutan ko yung senior. Para po doon sa wala rito, marami po kasing wala rito ngayon. Para po doon sa mga wala rito na gusto pa rin maglingkod, pwedeng italaga sa linggo. Ayan po, sa susunod na linggo po, sa January 18. Ang isa pa pong balita, mamaya po, kung maaari sana po mag-stay lang po lahat ng kalalakihan. At pangungunahan tayo mamaya sa pulong ni Brother Taniel. Siya po ngayon ang Pangulo ng Magdalena Gideons. Salamat po. Tayo po tumayo lahat. Punta na lang po dito po sa unahan yung ating po mga kapatid na meron pong panalangin pasasalamat. Tayo po yung sama-samang manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Sa muling kalakasan, sa muling buhay, Panginoon, karunungan na amin pong natanggap mula sa iyo. Alam po namin na ito pong mga bagay na ito ay hindi po namin desisyon, kundi ito po yung mga kalooban mo na ipinagkakaloob mo pa rin po sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil nagagamit po pa rin po namin ang aming pong buhay upang maglingkod sa iyo,
upang makapunta, Panginoon, dito sa Iglesia na Magdalena Church of Christ. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy na biyaya na ipinagkakalob mo sa bawat isa. Gayon din, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay mo upang, Panginoon, magkaroon kami ng pagkakataon na lumapit sa iyo at makasama ka, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat kami sa mga pagpapala na patuloy mong ibinigkakaloob sa bawat isa, sa mga trabaho, sa mga pag-aaral, Panginoon, na patuloy mong ibinibigay sa mga anak mo dito po sa Iglesia ng Church of Christ. Nagpapasalamat kami. Alam po namin, Panginoon, na kahit minsan meron po kami pinagdadaan ng problema, ay alam po namin na ito po ang iyong paraan, Panginoon, upang mag-step up kami para lumago kami sa aming pong pananampalataya. Pinagpapasalamat po namin sa iyo lahat ang aming pong mga kalusugan. Gayon din po, Panginoon, ang patuloy na kaligtasang pisikal sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming pong samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No. Yan, tayo po ay magkamayan at magbati ang Kristiyano. Awitin po natin ang I love to be in your presence. I love to be. Lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice with my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. Rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. Raise my voice. Lift my hands. Raise my voice. Lift my hands and raise my voice. Para po sa ating closing song, awitin po natin ang To God Be the Glory. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved us. With His power, He has raised us. To God be the glory for the things He has done. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataon ito na binigay mo sa amin. Ang pagpupuri, O Diyos, sa iyong dakilang pangalan. Ang pagkasama-sama, O Diyos, sa aming mga kapatid. Upang kayo magkasama-sama, O Diyos, na maglaan ng aming mga tinig. Upang kayo aming papurihan. Salamat dakilang Ama sa pagkakataon ito na ibigay mo sa amin. Upang kami po ay magkatipon at magkaroon, O Diyos, ng pag-uusap. Pagkabubulay-bulay, O Diyos, ang banal na salita. Maraming salamat, Ama, sa mensahe. Gayon din, O Diyos, sa aming pinag-aralan upang magkaroon, O Diyos, na magandang daluyan ng iyong mga pagpapala, ang iyong banal na iglesia,
upang abutin, O Diyos, ang lahat ng iyong tinatawag. Dalhin, O Diyos, sa iyong banal na iglesia upang makasama namin, O Diyos, sa paglilingkuran. Gayon din, O Diyos, sa pag-aantay namin sa Panginoong Kristo upang kami pagsama diyan sa langit na bayan. Amin dalangin naman, nasamahan mo po ang aming mga kapatid sa ibayong dagat, ang mananambahan sa pagkakataong ito, ang mga nagtatrabaho, O Diyos, ang aming mga kapatid, O Diyos, naghahanap buhay. Tulungan mo po silang makasumpong ng mga biyaya mula sa iyo. Aming dalangin naman, nasamahan mo po sila. Pakaingatan, O Diyos, ang lubos upang sa aming panatili doon, magkaroon po sila ng kagalakan sa paglilingkod habang sila nagpupuri sa iyo at nananambahan sa araw-araw. Aming dalangin naman na sila'y magkaroon po ng pagkakataon na sila'y makadubong palit namin sa mga taon na ipinagkakaloob mo. Sila po iyong pakaingatan at sa pagkakataon, O Diyos, sa kami magkatipon, dalhin mo sila sa bahay dalangin ng ito upang makapiling po namin, O Diyos, at makapagpasalamat sa iyo sa lahat ng mga pinagkaloob mo sa kanila. At ganyan din, ang aming kapatid na sa balik ng karamdaman, iyo pong hipuin sila na iyong magpagpalang kamay. Salamat, dakilang Ama, sa dagdag na buhay na iyong ipinaparana sa aming mga kapatid sa nasa balik ng karamdaman, O Diyos, na ngailangan na iyong kalinga, ang iyong dakilang kamay, O Diyos, ng iyong dakilang basbas, upang sila'y dagding gumaling at makasama namin, O Diyos, sa paglilingkuran sa iyo. Aming dalangin naman na iyong samahan ang mga kapatid namin ito na nagpapagaling, O Diyos, sa mga karamdaman. Salamat sa matibay at matagumpay na operasyon ng kapatid na Ilay. Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay ng dagdag na buhay. Aming dalangin naman na patuloy mo samahan din ang aming mga kapatid na naglulupaypay sa kanilang mga sarili, sa kanilang pananampalataya sa iyo. Palakasin mo, O Diyos, sila ng iyong banal na salita upang sila po ay magising sa katotohanan na makasama namin, O Diyos, sa paglilingkuran sa araw-araw. Amin dalangin din naman na iyong pagkalooban ang iyong mga anak sa dakong ito, ang iyong banal na iglesia, O Diyos, na masumpungan, O Diyos, ang mga tinatawag mo upang maidagdag sa bilang upang maglingkuran, O Diyos, habang kami po ay nabubuhay. At ganyan, Ama, amin dalangin, patnubayan mo ang mga kapatid na naghahanap na mga mag-aral upang sila po sa kanilang mga pagsulit ay makapasa. At ganyan, Ama, ang aming mga kapatid na naghahanap buhay, tulungan mo po, O Diyos, sa kanilang mga pagtrabaho. Ganyan, O Diyos, sa mga araw na hinakaramdam na masamang karamdaman, pawiin mo, O Diyos, at bigyan kami ng kalakasan. Dalangin din namin, Ama, ang aming bayan na Magdalena, na ikaw po, O Diyos, ang magbigay ng karapatan upang makilala, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Bigyan mo sila ng karunungan upang gamitin sa paglingkod sa bayan, upang magkaroon ng katiwasayan, O Diyos, ang aming bayan na Magdalena, sapagkat tumaharap sa isang matinding pagsubok. At ikaw po ang nakakalam, O Diyos, ng mga solusyon. Ipaunawa mo sa kanilang namumuno upang sila po yung makapamuno ng ayos at magdadala, O Diyos, ang mga ganang desisyon para sa kagalingan ng aming kababayan. Amin dalangin, Ama, na masampuan po ng bawat isa sa amin na narito ang aming kasama sa panambahan sa iyo. Ang maganda, ang napakagandang tinig, ang napakagandang yung mga banal na salita upang gamitin namin, O Diyos, sa karasad. At yun din, Ama, na magkaroon kami ng katatagan sa pananampalataya. At ganyan, Ama, pagkatalaga ito, pinagpapasalamat namin, O Diyos, ang iyong mga anak, ang iyong mga tinatawag upang maglingkod sa iyo. Kaya, O Diyos, sa dati ng linggo, aming dalangin, Ama, na kung iyo pong hinihimok at hinihikayat ang aming mga kapatid na maglingkuran sa iyo ngayong taong ito, aming pong dalangin, Ama, na samahan po sila upang manindigan at dumalo sa pagtawag, O Diyos, sa isang linggo upang sila makabahagi, O Diyos, sa paglingkod sa iyo. Tulungan mo po ang bayan ito ng Magdalena. Dalhin mo, O Diyos, ang iyong napakainam na salita sa buhay at tumimo sa buhay ng batis sa amin upang aming pagbulay-bulayan araw at gabi sapat ikaw ang Diyos na buhay na magbibigay sa amin ng katatagan at pag-iingat sa bawat sandali na aming buhay. Kaya sa iyo po namin nahabilin naman ang mga sandali, ang panibagong linggo na aming kakarapin, ang iyo pong tulong ng ibang na Espiritu, ang siyang sumaamin at din, O Diyos, at pag-iingat mo sa buhay ng bawat sa amin mula ngayon at magpakailanman. Ito po ay aming pasalamat na hiling sa matas makapangyarihang pangalan na iyong pagtunganak na si Kristo Jesus
sa tulong ng iyong banal na Espiritu hanggang pakilanman. Amen. At ngayon, mga kapatid, ating pakinggan ang panawagan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi sa sulat ni Judas, sa kanyang kabanata, talataang 21 hanggang sa mga sumusunod, ganito po ang sinasabi: magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoon sa Kristo sa ikabubuhay na walang hanggan. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Ang iba'y inyong iligtas, agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na dungisan ng laman. At ngayon, tagapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Ngayon doon sa pag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyong mga pagharap na walang kapintasan, na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating nagbaligtas sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, karangalan, ang paghahari, ang kapangyarihan, mula ng unang panahon, ngayon at magpakilanman, siya nawa.